Kamusta mga Kapinoms TV? Kapag sinabing nakakatakot, kadalasan multo agad ang pumapasok sa isip natin. Pero sa totoo lang, hindi kailangan ng kababalaghan para manginig ang tuhod mo sa biyahe. May mga kalsada sa Pilipinas na nakakatakot dahil biglang nawawala ang visibility, isang maling liko lang ang pagitan ng kalsada at bangin, o dahil sa bilis at dami ng sasakyang dumadaan araw-araw. Ito ang mga daang sinubok na ng panahon, mga kalsadang tahimik sa umaga pero mabigat ang pakiramdam kapag gabi. Mga rutang naging saksi sa aksidente, pagkakamali, at minsan pagkawala ng buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakanakakatakot na kalsada sa Pilipinas, hindi para takutin ka, kundi para paalalahanan na ang bawat biyahe ay may kaakibat na responsibilidad at bawat kalsada ay may kasaysayan. Simulan na natin. Number 10, Daang Hari. Ang Daang Hari ay isa sa pinakamahabang kalsada sa southern part ng Metro Manila. Matatagpuan sa boundary ng Las Piñas, Muntinlupa at Cavite. Sa ngayon, ito ay maliwanag na, matao na at puno ng establishmento. Pero noon, ibang-iba ang imahe nito. Maraming mga biyahero ang natatakot dumaan sa Daang Hari. Bago pa ito na-develop, ang Daang Hari ay mahaba at halos walang ilaw, kaunti ang dumadaan sa gabi, at napapalibutan ng bakanting lupa at damuhan. May mga lumang kwento na tinuturing umano itong dumping ground ng mga biktima ng krimen. Hindi man lahat ay napatunayan, sapat ang dami ng insidente noon para mabuo ang reputasyon nito bilang isang delikadong daan. Gayunpaman, ang pinakamalaking panganib sa Daang Hari ay ang bilis ng pagpapatakbo ng mga sasakyan. Dahil diretso at maluwag ang kalsada, maraming motorista ang nagpapatakbo ng sobra. Noong wala pang sapat na ilaw, isang maling desisyon lang ang pagitan ng normal na biyahe at aksidente. Hanggang ngayon, kahit mas ligtas na ito, dala pa rin ng Daang Hari ang paalala na hindi lahat ng tahimik na kalsada ay ligtas. Number 9, Sampaloc Road. Ang Sampaloc Road ay paboritong ruta ng mga road tripper at motorcycle riders. Matatagpuan ito sa Tanay Rizal patungong Sierra Madre. Maganda ang tanawin dito, kabundukan, ulap, at malamig na hangin. Pero kasabay ng ganda nito ang seryosong panganib. Kilalang kilala ang Sampaloc Road sa sunod-sunod na blind curves, matatarik na bangin sa gilid, at pababang daan na tila walang katapusan. May mga ulat pa nga ng mga sasakyang nawawala ng preno habang pababa. Isang sitwasyong ayaw maranasan ng kahit sinong driver. Ang tunay na hamon pa dito ang biglang pagbabago ng panahon. Maaaring maaraw sa umpisa pero ilang minuto lang ay makapal na ang ulap at madulas na ang kalsada. Para sa riders, isang maling timing lang ang pwedeng magresulta sa aksidente. Hindi mo kailangan maniwala sa kahit anong kwento. Ang kalsada mismo ang dahilan ng takot. Number 8, Balete Drive. Isa ito sa pinakasikat na kalsada sa Pilipinas pagdating sa urban legend. Matatagpuan ito sa New Manila area, Quezon City. Kahit maraming taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang kaba sa pangalang Balete Drive. Pero bakit nga ba ito nakakatakot? Dito raw unang lumaganap ang kwento ng White Lady ng Maynila. Noong mas makakapal pa ang mga punong balete rito, mas madilim at mas tahimik ang paligid, lalo na sa gabi. Ayon sa mga kwento, may babaeng biglang sumusulpot sa kalsada, sumasakay sa taxi at biglang nawawala ng walang paliwanag. Kaya naman kahindik-hindik ang atmosfera rito. Kahit urban na ang paligid ngayon, may mga driver pa ring umiiwas dito sa gabi. Hindi dahil may nakikita sila, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam na tila hindi maipaliwanag. Number 7, San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge ay isa sa mga pinakakilalang tulay sa Pilipinas. Nagdurugtong ito sa Tacloban City, Leyte at Santa Rita, Samar. Sa araw, ito'y kahanga-hanga at dinadayo ng mga turista. Pero sa gabi, lalo na kapag malakas ang hangin, nagiging ibang karanasan ito. Bakit nga ba nakakatakot dumaan sa San Juanico Bridge? May lumang paniniwala tungkol sa tinatawag na padugo.
Isang paniniwala noon na kailangan mag-alay ng dugo para tumibay ang isang estruktura. Walang opisyal na ebidensya pero patuloy itong kinikwento hanggang ngayon. Pero ang tunay na panganib dito, ang pinakamalaking hamon sa San Juanico Bridge ay ang malakas na hangin. Para sa maliliit na sasakyan, ramdam ang pag-alog-alog lalo na sa gitna ng tulay. Dagdag pa ang lawak ng dagat sa ilalim, isang tanawing hindi para sa lahat. Number 6. Luwakan Road. Matatagpuan ang Luwakan Road sa Baguio City malapit sa Camp John Hay at Luwakan Airport. Sa umaga, normal lang ang Luwakan Road, pero pagsapit ng gabi, lalo na sa madaling araw, dito nagsisimulang magbago ang pakiramdam. Bakit nga ba nakakatakot sa Luwakan Road? Sikat ang kalsadang ito sa kwento ng White Lady ng Baguio. Ayon sa urban legend, may babaeng nasawi rito at nagpapakita raw sa mga driver. May mga nagsasabing may bigla ang sumusulpot sa gilid ng daan, may humihingi ng sakay, o may nakikitang figura na bigla na lang nawawala. Madilim ang ilang bahagi ng Luwakan Road, na palilibutan ito ng matatandang puno at kakaunti lang ang ilaw. Malaking bahagi ng takot sa Luwakan Road ay nagmumula sa itsura at atmosfera ng lugar. Sa ilang bahagi, kakaunti ang streetlights, matataas at matatandang puno ang makikita sa gilid ng kalsada at may mga bahagi na halos walang dumadaan sa gabi. Kapag bumaba ang hamog, mas lalong bumibigat ang pakiramdam. Ang liwanag ng headlights ay tila hindi sapat at ang bawat kurbada ay may kasamang kaba. Ang tunay na panganib dito, bukod sa mga kwento, may real-world danger ang Luwakan Road. Makipot ang ilang bahagi, may bigla ang liko at hindi lahat ng motorista ay pamilyar sa daan. Kapag nadala ng takot, pagod o distraction, mas mataas ang tsansa ng aksidente. Maraming veteranong driver ang nagsasabing ang Luwakan Road ay hindi dapat minamaliit. Hindi dahil sa multo, kundi dahil sa kondisyon ng daan at mindset ng nagmamaneho. Sa Luwakan Road, malinaw ang aral. Minsan, ang pinaka nakakatakot ay hindi ang nakikita, kundi ang hindi mo inaasahan sa susunod na liko. Number 5. Commonwealth Avenue. Hindi lahat ng nakakatakot na kalsada ay nasa bundok o liblib na lugar. Matatagpuan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City mula Fairview hanggang Elliptical Road. Ang Commonwealth Avenue ay nasa puso mismo ng lungsod at kilala sa bansag na killer highway hindi dahil sa kababalaghan, kundi dahil sa dami ng aksidenteng na itala rito noong mga nakaraang taon. Ang Commonwealth Avenue ay nakakatakot daanan. Hindi ito kilala sa multo o urban legend, kundi sa tunay at dokumentadong dami ng aksidente sa loob ng maraming taon. Noong wala pang sapat na pedestrian lanes at traffic control, maraming tawiran ang delikado, madalas ang overspeeding, at maraming buhay ang nawawala. Ang tunay na panganib dito, dahil sa lawak nito, umaabot sa 18 lanes, maraming driver ang nadadala ng bilis. Dagdag mo pa ang biglaang pagliko ng sasakyan, jaywalkers, at magkahalong bus, truck at motorsiklo. Hanggang ngayon, kahit mas maayos na ang traffic system, dala pa rin ng Commonwealth Avenue ang reputasyon nito. Isang paalala na ang kalsadang pamilyar ay maaaring maging pinakamapanganib. Number 4. Dalton Pass. Ang Dalton Pass ay hindi lang basta kalsada. Ito ay bahagi ng kasaysayan ng bansa. Matatagpuan ito sa boundary ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, papuntang Cagayan Valley. Bakit nga ba nakakatakot sa Dalton Pass? Noong ikalawang pandaigdigang digmaan, libu-libong sundalo ang nawalan ng buhay sa lugar na ito. Dahil dito, marami ang naniniwalang hindi raw tuluyang nanahimik ang lugar. May mga driver na nagkikwento ng biglang pagbabago ng pakiramdam, kakaibang katahimikan, at pakiramdam na tila may nagbabantay sa daan. Ang tunay na hamon dito bukod sa kwento, ang Dalton Pass ay madalas balutin ng makapal na fog. Madulas kapag umuulan at pangunahing daanan ng malalaking truck. Isang maling kalkulasyon at posible ang head-on collision, lalo na sa mga kurbadang bahagi ng daan. Number 3. Bitukang Manok. Matatagpuan ito sa Atimunan, Quezon, bahagi ng lumang Maharlika Highway. Hindi aksidente ang pangalan nito. Ang Bitukang Manok
kilala rin bilang Old Zigzag Road, ay literal na parang bituka ng manok kung titignan mula sa itaas. Paikot-ikot, siksik ang kurbada at walang pahinga ang manibela. Bakit nga ba nakakatakot dito? Noong hindi pa ito napapalitan ng mas modernong diversion road, ito ang pangunahing daanan ng mga bus, truck at pribadong sasakyan patungong Timog Luzon. Ibig sabihin, kahit makitid at matarik, dinaraanan ito ng malalaking sasakyan araw-araw. Maraming veteranong driver ang nagsasabing kahit sanay ka sa zigzag roads, iba ang bitukang manok. Walang alawan sa maling liko o sa pagkakamali. At kadalasan, wala kang makikitang kasalubong hanggang sa huling segundo. May paniniwala ang ilang driver na bumubusina sila hindi lang para magbabala, kundi bilang pag-iingat. Isang kaugali ang nagmula sa takot, respeto at kultura ng mga lumang motorista. Hindi man ito sa pinapaniniwala, malinaw na ang katahimikan at hiwalay na lokasyon ng kalsada ang nagpapabigat sa pakiramdam. Ang tunay na panganib dito ay ang kalsada. Sobrang kitid, matarik ang ahon at baba at may mga bahagi na diretso agad sa bangin kapag nagkamali ka. Dito, hindi ka pwedeng magmadali. Isang maling timpla ng preno at manibela at tapos na ang laban. Number 2. Cannon Road. Matatagpuan ito sa Benguet, isa sa mga pangunahing daan papuntang Baguio City. Ang Cannon Road ay isa sa mga pinaka-iconic na kalsada sa Pilipinas. Ito ang isa sa unang modernong daan na nagdugtong sa Baguio at Lowlands. Pero kasama ng kasaysayan nito ang mahabang listahan ng aksidente. Bakit nakakatakot ang Cannon Road? Ang kalsadang ito ay kilala sa matitinding zigzag, madalas na rockfall lalo na kapag tag-ulan at bigla ang pagbabago ng kondisyon ng daan. May mga bahagi na kahit maingat ka, ang kalikasan mismo ang kalaban mo, bato, lupa at ulan. Marami ang mga kwento sa daan ng Cannon Road. May mga driver na nagkikwento ng biglang may nakitang tumatawid sa gilid ng mata nila, pakiramdam na may nakikisabay sa sasakyan, o kakaibang katahimikan sa ilang bahagi ng kalsada sa gabi. Hindi man ito mapatunayan, ang pagod, dilim at takot ay sapat na para makaapekto sa konsentrasyon ng driver. Ang tunay na hamon dito kapag dadaan ka ng Cannon Road ay kailangan mo ng 100% focus, maayos na kondisyon ng sasakyan, at driver na hindi emosyonal o nagmamadali. Isang saglit na pagkabawas ng atensyon at ang kalsada ay hindi magbibigay ng pangalawang pagkakataon. Number 1. Halsema Highway. Ito na ang tinuturing ng marami bilang pinakamapanganib na kalsada sa Pilipinas at isa sa mga kinatatakutan kahit ng mga bihasang driver. Ang Halsema Highway ay nagdurugtong sa Benguet at Mountain Province. Bakit nga ba nakakatakot ang Halsema Highway? Ang Halsema Highway ay matatagpuan sa mataas na elevation, umaabot sa humigit kumulang 7,400 feet above sea level. Dahil dito, karaniwan ang makapal na hamog, malakas na hangin, at temperaturang biglang bumababa. May mga pagkakataong halos zero visibility kung saan ang liwanag ng headlights ay parang nilalamon ng ulap. Noong hindi pa ito masemento, madalas ang landslide, may mga bahagi na putik lang ang kalsada at maraming driver ang hindi na ituloy ang biyahe. Kahit ngayon na mas maayos na ang daan, ang lapad ng kalsada sa ilang bahagi ay halos sapat lang para sa isang sasakyan. Ang tunay na nakakatakot sa Halsema Highway, sa isang side, bundok na tila dumidiin sa daan. Sa kabila, napakalalim na bangin na walang harang, walang street lights, walang signal sa maraming bahagi, at kapag nagkamali ka, walang tutulong agad. Ang Halsema Highway ay hindi para sa nagmamadali, overconfident, o hindi handa. Ito ay kalsada para sa mga driver na may respeto sa daan, sa kalikasan, at sa buhay. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakanakakatakot na kalsada sa Pilipinas. Nakakatakot man ang mga kalsadang ito, hindi natin maikakaila ang isang mahalagang katotohanan. Hindi sila basta-basta daan lang. Ang mga kalsadang ito ang nagdurugtong ng mga probinsya at lungsod, daan ng mga manggagawang araw-araw bumabiyahe, ruta ng mga estudyanteng nangangarap, at minsan daan din ng mga emergency, kung saan bawat segundo ay mahalaga. Kung wala ang mga kalsadang ito, maraming komunidad ang mananatiling hiwalay.
Maraming kabuhayan ang hindi gagalaw at maraming pagkakataon ang hindi maaabot. Ang tunay na problema ay hindi ang kalsada, kundi kung paano natin ito ginagamit. Kapag minamaliit ang panganib, kapag inuuna ang bilis kaysa ingat, doon nagiging mapanganib ang bawat biyahe. Kaya sa susunod na dumaan ka sa isang kalsadang kinikilabutan ka, huminto sandali, huminga, at alalahanin na ang daang iyon ay ginawa hindi para takutin tayo, kundi para magatid at magbalik sa atin ng ligtas. Ngayon, kayo naman ang tatanungin namin. May kalsada ba sa lugar ninyo na kahit walang multo ay talagang nakakatakot daanan? At kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga kalsadang ito ang pinakakinatatakutan mo at bakit? May alam pa ba kayong nakakatakot na kalsada na hindi nasama sa listahan? I-comment mo yan sa baba para mapag-usapan natin yan. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.